Morning po, Pastor. Good morning, Bebs. Hallelujah. At sige po, let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this beautiful day. Thank you, Lord, that you have been with us throughout the day. And thank you for the mercy and grace. Thank you, Lord God, for all the teachings today, the things that have tried us, tried our faith, and that we remember your words, so Lord God. Thank you, Lord, that you're always reminding us. Today, Lord God, as we study the book of Corinthians, the first letter of Paul, we ask you to give us your wisdom. We ask you to give us your understanding, O Lord God, so that, Lord, whatever the secrets of this letter would be revealed to us, O Father, that we would be able to apply them in our lives. Thank you, Lord God, for a wise and understanding heart for each and every one, O Lord. And we pray, O Father, that you would strengthen each and every one, for the weather is really terrible, Lord God, but we continue to study your word. We continue to increase our knowledge of you, that we may know you always, no matter what season in our lives, O Lord God. That when the time that we can no longer get a hold of our own Bible, Lord God, we remember everything in our hearts as we walk by them. Your commandments and your words would remain in us. Grant this, O Lord, grant it to us, O Father, that we may increase our knowledge of you day by day, so that, O Lord God, we live by the commandments that you have given us. Thank you. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. At dito po sa Maynila ay super po talaga ang init. Grabe. Hindi ko na po malaman kung saan ko ilalagay ang sarili ko. So, sobra. Ano bang temperature today? Temperature today ng Manila. Ay, grabe. Thank you, Lord. Bagamat ito ay 32 degrees, ang heat index ay lagpas-lagpas po. No? Sobra ang heat index. Talagang parang nasa pugon ka. Iba po yung temperature, iba po yung heat index, yung init na mararamdaman, yung alinsangan. Dumidikit po, hindi po siya maiwawakli. Hindi mo siya maiwakli. 44 degrees. Ang heat index. Ang heat index is 44. Grabe, sobra. At kaya mga tao, pumasok po talaga ang mga tao sa sa mall kasi hindi na makaya. Ayan. Severe heat. Bukas din po ay severe heat naman ang heat index na merong thunderstorm sa Quezon City. Tomorrow is being forecasted to be 44 degrees ang init, ang alinsangan. So kung kung galing kayo sa ibang bansa na lagi naka-aircon o malamig, mag-isip-isip po kayo pagpunta ninyo dito. Sobra po ang init. Amen. Dito Mainit malamig na nga ang malamig temperatura. Ano yon? malamig po dito ngayon sa Japan. Oh, wag kang pumunta dito ngayon kasi maano yan, yan ang magdahilan ng stroke. Pagkagaling sa ibang bansa na malamig, pupunta dito na sobrang heat index, marami pong nagkaka-mild stroke kaya wag na. No? Kailangan tingnan muna ang temperatura sa Pilipinas bago bago po bisita. Ay, grabe ngayon. Mainit na nga ating panahon, mainit pa ang ating politika, hindi ko na alam. No? Magulong-magulo. Tawag dito? Join? Sino ito nagjo-join? Okay. Magjo-join. O sige. Sige. Pasok natin. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Praise God. So, ito lang po ba? Hindi na po, sino pa bang
pupunta dito. Wala na. Ito na, mag-umpisa na tayo. 18. Di ko alam ano nangyari sa iba. But sige po. Ay, pag-usapan na po natin na napag-usapan natin last time. Andito ka pala. Kararating mo lang, Tons. Sige, gawin na kitang Yeah. co-host. Amen. Yes, amen. Glory to God. Praise God. At wala bang magpatotoo bago tayo mag-start? Sandali lang tayo today. Ayan. At saan ba? Kanina nandito si Felicita Limen, baka hindi siya maka-join. Nasaan na si Felicita Limen? Felicita Limen? Nandyan ka? Wala, parang wala. Baka hindi siya naka-join. Sa May 28 na po ang kanyang anniversary at masaya na sila. Kasi may nanaginip kasi patungkol doon. Hallelujah. Ayan, praise God. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Okay, thank you sa bawat isa at sige po, kung wala pong magpatotoo ay dito na, sugod na lang ta, no? Nasaan na yung lecture ko? Ba't nawala? Thank you, Lord. Okay. Hallelujah. Praise God. Using ko lang po ang aking screen para hindi po masagabal. Yes. Okay. We talk about 29 and sabi the effects of dying the resurrection. The effects of denying the resurrection. Iba yung tingin ko. Otherwise, what will we do? What will they do who are baptized for the dead if the dead do not rise at all? Oo. Ano bang gagawin kung hindi naman nabuhay? Ba't ka pa nabaptize? No? Why then are they baptized for the dead? Why do we stand in jeopardy every hour? Jeopardy meaning harm. I affirm by boasting in you, which I have in Christ Jesus Lord, I die daily. Oo. If in the manner of man I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it to me if the dead do not rise? Let us eat and drink, for tomorrow we will die. Ganun na lang ang buhay kung wala palang resurrection. Last time we talk about resurrection, di ba? Medyo balik lang tayo sa resurrection. Last time we talk about that the last enemy will be conquered is death. Pinag-usapan na po natin tong bakit kailangan mamatay si Jesus, bakit kailangan siya mag-resurrect last time, no? At ang huli niyang tanggalan ng kapangyarihan, ang death, natanggalan na po niya by means of his resurrection. Death has no longer power on us, no? Ano ba ang power ng kasalanan? Death, no? Ano ang power ng kasalanan? Kamatayan. Kaya ito ay nagmula doon sa Genesis chapter 3 when we violated the commandments of God. Na doon na isilang ang death. Pero ito'y binayaran na ng Lord. Kaya he has to die at the cross to pour out his blood to pay for the sins. And then, because death is demanding blood, so eto na, binayaran na ng Lord. Isa lang naman ang power ng sin. Death lang. And death, pag sinabi mong death, kailangan dumanak yung dugo. So, binayaran na ito, no? Binayaran na ito ng Lord with His blood at the cross. So, nung binayaran na ng Lord, ay wala nang power ang death. Tapos na.
Kaya nga, He needed to resurrect naman so that our faith will not be empty, will not be futile. Para ang faith natin hindi parang walang kabuluhan. So, kailangan niya mag-resurrect back to life. Hindi yun nakita ng enemy. Akala nila, pag namatay na si Jesus, tapos na, yehey, tapos na. Hindi pa pala natapos. No? Hindi niya nakita na hindi pala natapos. Yes, kailangan dumanak ang dugo niya to pay the demand of death, which is blood. At nabayaran na. So, wala nang power ang death kasi bayad na. Kaya nga sinabi na, once and for all ang kanyang sacrifice. Minsan lang at para sa lahat. Bakit? Siya lang pwedeng gumawa nito. He's the only one who can do this because He is sinless and His blood is pure. His blood has no sin at all. Kaya si Jesus ay, although si Mary ang nagdala sa kanyang sinapupunan, pero hindi na nalaytay sa kanya ang dugo ni Mary. No? Si Mary is just a vessel. Pero para makita ng tao na yung vessel na kinalalagyan nung seed, no, ay makita nila ang lineage ni Mary, saan siya galing, at ni Joseph, saan nanggaling. So, he became part. Kung titingnan mo talaga, adopted si Jesus. Pero ibang klaseng adoption. Kasi binuntis. Di ba? Binuntis. Pero nobody knows that. At that time, nobody knows. Only Joseph and Mary. Kaya ang mga tao, ang kilala nilang father ni Jesus, si Joseph. Ang kilala nilang mother ni Jesus, si Mary. Hindi nila makita si Jesus as God, as a deity. Kasi nandyan ang parents niya at kilala nila yung lineage. So sa mata ng tao, anak siya ni Mary and Joseph at ito yung lineage nila. Galing sila actually from the tribe of Judah. Okay. So, ito na nga. He offered his body and not only his body, but also his blood to pay for the demand of death. Death is violent. Violente ang death. Violente din ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya violente ang death. It demands blood. Kaya sa Old Testament, nung wala pa si Jesus, there's always a blood sacrifice. There's always a burnt sacrifice. No? Merong laging ganon. Because death is demanding blood. Kaya, nung dumating si Jesus, ang sabi niya, you did not require a burnt offering or I would bring it, but you gave me a body. Itong body na ito, it would be once and for all be given and the sacrifice be executed once and for all. At yun nga po ang nangyari sa atin. Minsan lang namatay ang Panginoong Hesukristo, pero para sa sangkatauhan. Sangkatauhan. That whosoever believe in Him and call upon Him shall be saved. Yan. Kaya even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ. Kasi nga, yung binigay ng Panginoon na sakripisyo ay that is para sa lahat ng tao. Na kung sino mang tatanggap sa kanyang sakripisyo, by grace, nalipat siya sa righteousness. By grace. Kaya, tutulungan tayo ng grace ng Lord na tayo ay mabago.
malakaran natin ang righteousness kung tayo'y tunay nagpapasakop. Hallelujah! Okay. Kaya nga sabi ko, Jesus was sent by the Father and the Holy Spirit to destroy the power of sin, which is death. Ang power ng sin is death, by living a righteous life and death at the cross. Oo. Ito yung Isaiah 48:16. Okay, so anong effect ng denying the resurrection? Kasi pag maraming ayaw. So ang pag-epekto ng pag dinideny natin na walang resurrection, sinasabi natin walang resurrection, ayaw natin sa resurrection, hindi totoo yan. Bakit ka pa nagpabaptize? Diba? Nagpabautismo ka sa tubig. At ang bautismo sa tubig is a declaration that you died with Christ. So you were baptized for the dead. You died with Christ and the flesh have been crucified at the cross of Christ. So nabaptize ka for the dead, and if kung ang dead na iyong pinaniwalaan, ang namatay na pinaniwalaan nimo ay hindi na mag-rise, at para saan pa 'yon? O di ba? Bakit ka pa naniwala? Bakit ka pa nakapag-baptize? Wala rin man palang epekto 'yon. So, para saan ba yung baptism ng death kung hindi rin lang pala magre-resurrect? Yun ang sinasabi niya, bakit na nilalagay natin ang sarili natin sa jeopardy? Ano 'pag sinabing jeopardy, ano 'yan, harm, 'no? Eh, sabi niya, daily namamatay ako. Namamatay, figurative speech po 'yan, 'no? Na dini-describe ni Paul sa sarili niya, namamatay siya daily kasi binubugbog siya. Lagi na lang kapagka siya ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, there is a revival, at the same time, there is also a riot. So nabubugbog siya lagi, nakukulong. Sanay na si Paul sa pagbubugbog sa kanya. Kaya sabi niya, I die daily. If in the manner of man, kung sa mga tao lang, sa kaisipan ng tao, I fought with the beast of Ephesus. Sino yung beast of Ephesus? Yung mga bababangis na tao, mga taong hagibis, mga taong so jealous at so religious. O di ba? Yun ang mga humahabol kay Paul. Kahit sa kabilang bayan pa ng anong tawag doon, yung bayan na pinanggalingan nila. Tumatawid pa para lang awayin si Paul. Para lang kaladkarin si Paul. Ang hirap po ng makaladkad, mga kapatid. Kaya sabi niya, what advantage is it to me? O, binubugbog ako lagi. May advantage ba yon kung hindi pala nag-resurrect si Christ? Para saan yung pangbubugbog sa akin? Bakit ako nagtitiis na binubugbog ako? Kung sabi niya, if the dead do not rise, eh di hindi na siya magpabugbog. Kasi naniwala nga siya doon na the resurrection of Christ. Kaya siya okay lang sa kanyang mabugbog. Kaya patuloy ang kanyang preaching. Kaya sabi niya, wala palang kwenta yon. So, let us eat and drink and tomorrow we will die. The same lang pala tayo sa animals, no? Walang pagkakaiba tayo. Kasi if we believe that there is no resurrection, walang epekto yung kahit anong gawin mo. Patay ka pa rin. Yun ang ibig sabihin, kung walang resurrection, kung hindi ka mabuhay muli, ay walang another life. Pag nailibing ka na 6 feet under the ground, that's it, walang another life. Hanggang doon ka lang. Yun ang sinasabi ni Paul. Pero sabi niya, do not be deceived. Verse 31. Evil company corrupts good habits. Ano yung sinasabi niya dito? Awake to righteousness and do not sin, for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Sabi ni Paul, huwag kang magpalinlang sa mga taong walang alam. Hindi nila kilala ang Diyos. They do not have the knowledge of God. Yung mga nagsasabi na walang resurrection, those are evil people. Kinukurap ang iyong kaisipan. Kailangan mong lumakad sa righteousness. Parang sinasabi lang ni Paul yan sa ating modern time.
obsolete na ang ang commandments. Pag sinabi mong Old Testament, ang sinasabi nila sa Old Testament na na-obsolete is the commandments of God. Obsolete na daw yon. Obsolete? So kung obsolete na ang commandments ni God, so hindi na natin susundin. Ay anong basihan ng ating paglakad into righteousness? Kung wala tayong batas. Basta kanya-kanya lang tayo. Gawin na lang natin ang tama. Kung ano man ang tama sa tingin mo. Kahit pati tama, anong basihan ng tama? Paano malaman na yun ay tama? Maring tama sa tingin ko pero hindi tama sa iba. So anong basihan? Ganon din ang usaping ito. Noon sa Korinto, sinasabi nilang hindi nag-resurrect si Christ kasi walang resurrection. This time, sa panahon natin, ano sabi? Obsolete na ang commandments. Hindi mo na dapat ginagawa ito dahil finulfill na ni Jesus. Which is also false. Kasi yun ang magiging basihan natin in walking in righteousness. Kaya sabi ni Paul, they do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Kahiya-hiya kayo. Yan ang sabi niya sa mga taga-Korinto. Paul is illustrating that the resurrection is a reality. Reality po ang resurrection. Kaya nga po, ito po yung major doctrine po natin ito as a Christian, Hindi ng life change, ha? As a Christian, major doctrine ito that Jesus resurrected to life. That we will also resurrect. Kaya reality po natin ito. No? If that ends in everything, then it matters to live each day in obedience to the law of God. Because eternity sinks in after the grave for the unbeliever. Yeah? Ano daw yun? After the grave? After the grave. Okay, sorry. Pagkatapos ng ilibing ka. Okay. So, sinasabi dito, maging realidad mo ang resurrection. Na hindi ka lang hanggang death. Kapag ikaw ba ay nilamayan niya, hanggang doon ka na lang? Hindi. That is not your reality as a believer of Christ. Kapag nilamayan na tayo, dahil namatay na tayo, we have a hope of resurrection. Yun ang paniniwala natin. That pagdating ng Lord, mabubuhay muli tayo. No? Babalik tayo sa katawan na ito, pero much younger, much beautiful. Hindi yung nangulubot na yung ating mga skin, hindi yung mukha tayong zombie, hindi ganon. Pag niresurrect tayo ng Lord, magaganda tayo. No? Kasi haharap tayong muli sa Kanya. But if we live the righteous life, sabi ni Jesus, di ba, sa John 5, teka muna ha, John 5. May sinabi si Jesus sa John 5. Teka, sandali mga kapatid. Gusto kong maunawaan nyo ito Na itong sinabi ni Jesus na napakaganda. Na ito yung hope mo. Hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na ikaw ay mamamatay. Hindi ka matatakot. Nasaan ba yun? Okay. Stop ko muna yung sharing ko. At ito ang isi-share ko. May question ba? Wala naman. Ito ang isi-share ko, ang aking Bible. Ayan. Did you see my Bible? This is John 5. Now, in John 5, nabanggit na din ni Jesus ito.
Sabi niya dito sa verse 19, "Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than this, that you may marvel. For the Father raises the dead and gives life to them. Even so the Son gives life to whom he will. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son, and all should honor the Son just as they honor the Father. For he does not honor the Son, does not honor the Father who sent him." Ano sinasabi dito? Sinasabi ni Jesus, he's only copying the Father. Kung anong nakikita niya kay Father, yun din lang ang gagawin niya. Ay si Father, nakalagay sa verse 21, ay nag-raise ng dead. Ay nagbumubuhay pala ng patay si Father. So ang Son din, siya din na anak, bubuhay din siya ng father. Ay, ng father. Bubuhay din siya ng patay. Magbibigay din siya ng buhay kung kanino niya ibibigay ito. So, ginagaya lang niya si father. Si father, bumubuhay ng patay. Ayan o. Raises the dead and gives life to them. Ganon din ang anak, sa gagayahin lang niya. Even so, the Son gives life to whom He will. So, si anak, dahil bumubuhay ng patay si tatay at nagbibigay buhay, si anak din, bubuhay din siya ng patay at magbibigay din siya ng buhay kung kanino niya ibibigay ito. Whom He will. Kung sino ang bibigyan niya. Dahil, bakit? Si anak, siya ang mag-judge, siya ang mag-sit sa judgment seat. Yun ang yung sinasabi natin, no? Na may judgment at doon malalaman kung ikaw ay magkakaroon ng buhay o mamamatay ng habang buhay. So, verse 24, "Most assuredly I say to you," remember na si Son ay siya ang magiging judge, hindi si Father. Kasi the Father judges no one and has committed all judgment to the Son. So si Son lang ang magja-judge, no? Siya lang ang magja-judge at siya din ang magsasabi kung sino yung magkakaroon ng buhay at sino yung mamamatay ng walang hanggan. So, pagdating sa 24, "Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." Wow, ang ganda. Ang sabi niya, si Father, ginagawa niya ang mga bagay at nanunood si Son. Walang ginagawa si Son kung hindi gagayahin lamang niya si Father. Sabi dito, the Son can do nothing of himself but what he sees the Father do. Whatever he does, the Son does. So, ginagaya niya si Father. Ay si Father, nag-raise ng dead at nagbibigay buhay. So si Son din, magbibigay din siya ng buhay. Ibig sabihin, mag-raise din siya ng dead at magbigay siya ng buhay kung kanino niya ito ibibigay. Sapagkat siya yung uupo sa judgment seat. Ngayon, may pauna na siyang binigay dahil ako ang judge. Ito na, bonus, ibibigay ko sa inyo. Pauna na ito para gawin nyo ito. Ano yon? Para hindi ka nadadaan sa judgment seat. Para hindi ka na i-judge. Nagbigay na ng paubaya. Ano ba tawag doon? Hindi paubaya. Nagbigay na ng advance information si God, si Jesus. Ang sabi niya, most assuredly, sure na sure, I say to you, he who hears my word, yung nakikinig sa aking salita, and believes in him who sent me, naniniwala sa Ama, nakikinig ka. So kung nakikinig ka, ginagawa mo rin ang kanyang mga sinasabi. At naniwala ka sa Diyos Ama na si Jesus ay anak ng
kataas-taasang Diyos. Kapag ginawa mo yan, you will have everlasting life. Nagkaroon ka na kagad ng everlasting life. And shall not come into judgment. Hindi ka na dadaan sa paghuhukom. But has passed from death into life. Wow! Hindi ka na dadaan ng paghukom. Nagkaroon ka na kaagad ng buhay. Dito pa lang sa lupa. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kaya gusto kong makita mo to. Kasi resurrection of the dead is reality ng mga Kristiyano. This is major doctrine na pinaniniwalaan natin. Naniniwala tayo na hindi tayo mananatiling patay. Tayo ay muling mabuhay. Yun nga lang, may sinabi si Jesus na kapag totoong sumusunod tayo sa Panginoon, nakikinig tayo sa kanyang mga sinasabi, nagpauna na siya ng sabi, hindi ka na dadaan sa judgment if you believe in my words and believe in the Father who sent me, meron ka ng everlasting life dito, buhay ka pa lang sa lupa, meron na. Hindi ka na ma-judge dahil pinagkaloob na sa iyo ang life. Hindi ka na dadaan ng kamatayan. Wow! Naintindihan niyo po ba? Hallelujah! Amen. Amen. Ito ay major doctrine natin mga kapatid. Kaya tandaan mo yan sa iyong Bible, sa Mark, sa John 5. Sinabi ni Jesus yan, hindi ka na dadaan ng judgment. This is our major doctrine. Kaya nga ang sabi ko dito sa ating pagtuturo, no? That resurrection is a reality. Si Paul mismo ang nagsabi nito, no? Inillustrate ni Paul, resurrection is our reality. Hindi tayo manatiling patay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Darating ang time na susunduin tayo ng Lord. Bubukas ang ating nitso, lalabas tayo, hindi para mukhang zombie, but a new person. New, reborn. Kaya nga, kung ang death pala ay kumikitil ng lahat ng bagay dito sa mundo. Halimbawa, anong ibig kong sabihin? Na ang buhay natin dito, itong buhay na ito, ay may katapusan, merong expiration. Si Christ nga namatay minsan, so ganun din tayo. Mamatay tayo minsan. So, merong expiration ang katawan na ito, ang buhay ng katawan na ito. So, namatay. Kung alam natin na mamamatay pala ang katawan na ito, dapat mahalaga sa atin na mamuhay ng may pagsunod sa batas ng Diyos araw-araw. Kasi alam mo, yung death, hindi po nagsisink in sa atin. Yung eternity, hindi po nagsisink in sa atin habang tayo'y buhay pa. Hindi nga natin pinag-uusapan yan. Ayaw nating tandaan, ayaw nating pag-usapan, ayaw nating paghandaan. Kasi bakit? Takot tayo. Takot tayong matapos na yung buhay natin. Takot tayong humarap doon sa final curtain kasi hindi pa natin inaayos ang buhay natin talaga. No? Kailan lang ito? Sa mga unbeliever, nagsisink in lang ang death kung nandyan na, kung nailibing na. Kasi wala na, hindi mo na kasama. Araw-araw kasama mo. Biglang natapos na yung buhay niya, natahimik na ang bahay, natahimik na rin ang parte ng buhay mo na wala na yung maingay, wala na yung laging tumatawa, wala na yung lagi kang kinakausap, no? Everything stops. Doon pa lang mag-sink in sa'yo, ay namatay na siya. Doon pa lang. At doon pa lang papasok yung drama mo na nalungkot ka na depressed ka kasi nawala na yung kasama mo. Pero dapat ang death pinaghahandaan. Mga kapatid, pinaghahandaan ito.
Christians must believe that there is life with Christ beyond the grave. No? Ito ang major doctrine natin, isa sa mga major, hindi naman ito lang, pero isa ito sa major doctrine na ibinahagi ni Paul na ang resurrection is our reality. Kapag ang katawan na ito ay nilamayan na, hindi ibig sabihin namatay ka na talaga, ang katawan na ito kailangan mabuhay muli kasi buhay ka eh. Jesus is already promising that you are alive. You will not go through death, but you're alive. Pero yung katawan mo, nag-expire. Don't worry about the expiration of this body. Kasi babalik si Lord at kukunin niyang muli ang katawan na ito. Ibabalik niyang muli sa iyo. Kaya in resurrection, there is a meeting of the body and the soul. Mag-meet up ulit ang body, ang soul. Para ikaw ulit mabuhay. No? And this time, with Christ. Pero sa ngayon, hirap tayong mag-sink in. Kailan ba nag-sink in sa inyo ang ang teaching na ito? The resurrection of the dead. Naisip nyo ba ito before this teaching? Thank you, Lord. Wala lang. Ganon. Hindi nyo to naisip, ha? I'm sure hindi nyo to naisip. Hindi ito naituro sa inyo. Hindi po naituro, Pastora. Yes, hindi nga ito naituro. Kasi pagdating na may namatay, naiyak lang tayo. Pag namatay na si Pastora, sabi nung, "Uy, nalungkot naman ako. Wala na magme-mentor. Wala nang hindi ko na marinig yung tawa." Meron namang recording. Tumatawa pa rin dun sa recording. 'No? Ay, hindi ko na siya makausap, 'no? Gano'n. Mayroon tayong mga kalungkutan na mga gano'n. Pero death must be you must prepare for death. You must prepare for it. And believe. Ito paniniwala ko because resurrection is our reality. So, paniniwala ko, kahit mamatay ang katawan ko, no? I am still alive. I am still alive. I am with Christ and alive. Hihintayin ko lang yung time ng pagbabalik ng Panginoon to resurrect my body. Yun ang hintayin ko para kunin niya muli. Hindi siya gagawa ng bagong body. Yun na yun. Kahit na pinakremate pa yung body, tatawagin ng Lord yon, babalik mabubuong muli yon. Ganun ka-powerful si Lord because resurrection is a reality. Kaya po, alam ko nalulungkot tayo. Alam ba, namatay yung kapatid ko na lalaki, yung aking best friend, namatay siya. Ay, grabe ang iyak ko kasi yung pain na nakita ko kung paano violent death kasi siya military. So, dun mismo sa war siya na namatay. So, it was violence. Violent masyado. Nasaktan ako, sobrang pag-iyak ko. Pero, pinaalala sa akin ng Lord na tumanggap siya sa Panginoon. Sabi ko, yes, yes. Thank you, Lord, at tumanggap din pala siya, 'no? Nalulungkot ako kasi hindi ko na siya nakikita at batang-bata pa ang kanyang anak nung siya ay namatay. Awang-awa ako dun sa bata. Kaya minahal namin yung bata at nag-iisang anak lang niya yon. Yung wala na siya, every Christmas wala na, nalulungkot ka kasi yung bang tinatawag mo sa isip mo, tinatawag mo si Julius, pero hindi, wala na dun. So, ang mother ko hindi niya nakayanan yon dahil namatay din ang mother ko after 40 days. Hindi niya nakayanan yung death ng brother ko. So, yun yung kalungkutan, yung pagdadalamhati mo, yung grieving mo because someone you love have died. Even Abraham grieved when
Sarah died, was really grieving. Matagal ang grieving ni Abraham. Yung grief natin nandyan kasi kasama mo nga lagi. Pero you should have this in your heart, in your mind, that resurrection is reality. Darating ang panahon, yung mga namatay na naniwala sa Panginoong Hesukristo at tinayuan ng kanilang pananampalataya ay muling mabubuhay. No? Huwag tayo masyadong grieving so much because they are alive. And I want you to remember that. While I am still alive, I want you to remember that when I die, I am still alive. I did not die. Only my body died, but I'm alive with Christ. Amen? Amen. I thank you. Amen. Amen. Hallelujah. To God. Kaya, pag namatay ako, party. Yay! Nagkita na sila ni Lord. Ano, ganon. Party, party. Hindi iyak-iyak. Kasi pag iyak, para namang hindi kami magkikita din tayo. Hallelujah. Praise God. So, yun po ang reality natin. Major doctrine, resurrection, the cross, no? The crucifixion is also a doctrine natin, no? That Jesus was crucified to pay for our sin. No? Kaya, major doctrine din yan. Ito mga sinasabi ni Paul, mga major doctrine ito na hindi na sinasabi sa inyo. But I am telling you, para pag tinanong ka, o Kristiyano ka, anong pagtuturo sa Kristiyano? O anong sasabihin mo? Anong pagtuturo sa born again? Anong pinaniwalaan nyo? Sabihin mo lang na naniniwala ako kay Christ. Ay, galing. Sabihin din ng iba, naniwala din ako kay Christ. Anong pagkakaiba sa atin? O, di ba? So, you believe in what? You believe the Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit, that they are one. You believe in the virgin birth, that Christ was, ano tawag doon? That Christ, Jesus was born through virgin birth. You know? Pangatlo, pangatlo na ba? Section. Okay. Pangat, pangat, pangatlo na ba? Pangatlo na, no? Pangatlo, you believe that Jesus is the Savior of the world because that is His name, Jesus. Pangapat, we believe that He is the Emmanuel. In-announce din yan. Diba? Then we believe the crucifixion. We believe that Jesus was crucified to purchase us, to ransom us from our sins. Diba? Panglima. Panglima na yon. So, pang-anim, we believe that resurrection is real because we will all resurrect with Him. Tama? Pang-pito, we believe that He will come again to take us with Him. Yun yung mga doctrines na alam ko ng born-again Christian. Yun ang sasabihin mo. Yun ang iyong doctrines, major doctrines. Pag hindi lang, born again ka, ano ang katuruan nyo? Hindi kami kumakain ng dugo. Yun ba yun? Yun ba yun? Pwede naman yun. Pero the major ones, ay nako. Ay, kaya tinuro na natin. Praise God. Kahit pala paulit-ulit na turo, hindi mo na-escape pa rin sa isip mo kasi hindi sinabi sa'yo na ito yon. Hallelujah. Praise God. Okay. A glorious body. Glorious body. But someone will say, how are the dead raised up? Paano ba ni-raise up yung katawan? And with what body do they come? Tatanong nila. Kasi itong mga tinatanong ng mga Korinto, foolish one. Sabi si Paul, sabi niya, foolish.
What do you sow is not made alive unless it dies. Oo. 'Di ba? Kapag nagtatanim ka, yung butil na tinatanim mo, mamamatay 'yan 'pag tinanim mo, pero 'pag namatay, tutubo as a plant. Gano'n din si Jesus. Pinlant niya ang buhay niya, ang katawan niya, ang dugo niya, para yung mga maniniwala sa kanya parang mga butil na sumibol, 'no, na magkaroon ng buhay at siya mismo ay muling mabuhay. And what you sow, you do not sow that body that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grain. O yun yung sinasabi ko. But God gives it a body as He pleases, and to each seed its own body. So yung katawan na ito, binigay ito ng Lord sa atin, no? Katulad ng mga halaman, ang halaman may katawan din. Yung mga halaman, no, makikita natin, trees and flowers and grasses, no? Katawan nila yon. Pero tayo, binigyan tayo this body. Binigyan tayo ni Lord ng katawan na ito. And this body dies. Kasi sabi ko nga, may expiration ng body na ito. All flesh is not the same. But there is one kind of flesh of man, another kind of flesh of animals, another fish, and another birds. Yun yung sinasabi ko. That ang katawan, ang plants may katawan. Ang animals may mga katawan. Tayo din may katawan. Okay? Bakit sinasabi ni Paul? Kasi gusto niyang ipaunawa pag sinabing katawan, eto yon, the flesh. 40. There are also celestial bodies, terrestrial bodies, but the glory of the terrestrial is one, and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and the glory of the stars, for one star differs from another. Bakit umabot dito si Paul sa pag-explain? Kasi gusto niyang i-explain na lahat ng bagay may katawan. Pati yung stars and moons, the celestial bodies, the star, the moon, the planets, these are the celestial bodies, no? Meron din silang glory. Oh, anong glory nila? No. Ito, tingnan natin yung glory nila. Magkaiba ang kanilang glory. Ang kanilang beauty magkaiba. Ayan. O, di ba magkaiba? Yung sun, napakalaki. At sobrang liwanag, yun ang glory ng sun. At ito, ang mga planeta, ito yung planeta natin. No? Ito, may iba-iba ang itsura, iba-iba ang size. Yun sinasabi ni Paul na magkaiba ang glory. Ibig sabihin magkaiba ang kanilang itsura. The celestial body. No? Pero ginawa ni Lord yan. Iba din ang ating body sa lahat ng creation ng Lord. Iba din tayo. Pero may body tayo. We are not spirit. There is a spirit part, but there is also the physical part. Ayan. The glory of the moon. Ako itong kumuha ito sa Tanay Rizal. Mga 5:00. Ang laki ng moon. Sa Tanay Rizal. Pinicturan ko. Wow! At makikita mo yung king, no? Ayan. Ang ganda. Praise God. Ayan. Thank you, Lord. Yan po ang moon sa Tanay Rizal. Yan ang sinasabi niya, glory. Yung ganda. Okay. 42. So also with the resurrection of the dead, the body is sown in corruption. Ito, body, corrupted, mamamatay. Kasi may expiration date itong katawan na ito. It is raised in incorruption. Kapag ito'y nailibing na, itong katawan na ito, nailibing na kasi namatay na expired na siya. Pagdating ni Jesus, bubuhayin ni Jesus, hindi na katulad noon. Kung hindi ang ganda-ganda mo na. Incorruptible.
ibig sabihin, immortal na. Yung mga sumusunod sa Panginoon, babalikan niya, tawagin ang katawan, hindi na katulad na nangungulubot. This time, pag tinawag niya from the dead, nag-resurrect, ang ganda-ganda mo na. Kasi hindi ka na corrupted. Nagiging incorruptible ka na. Meaning, immortal ka na rin. Hindi ka na namamatay. Yun ang ibig niyang sabihin. O, 'di ba? Nawala ang wrinkles mo. Dati, parang walang kakulay-kulay ang itsura mo, pero nung nire-resurrect ka ng Lord, super ganda mo. Ang liwanag, ang ganda ng kulay, naggo-glow ka. O, 'di ba? At sabihin sa iyo ng mga nakita, "How to be like you, ate? How to be like me? Follow Jesus." Ganon. Kaya nga sinasabihan na tayo ni Paul na don't worry itong katawan na ito na natutuyo na. Kasi na-expired na ito. Pero pag binuhay ito ni Lord sa kanya, sa resurrection day, itong katawan na ito ay magiging napakaganda. Hallelujah. 43. It is sown in dishonor. It is raised in glory. Oo. Kasi habang tayo nagpapatuloy sa katuruan ng Panginoong Hesukristo at sa ng mga kanyang mga disipulo. Okay, people will dishonor us. People will treat us badly. People, a lot of things they do to us. At sa mga sleepless nights, syempre, no, tumatanda na rin ang itsura mo kasi sa sobrang pagod o anumang stress ng buhay. Tingnan mo, muti na yung hair ko. But then, sa glorious day, pag ni-resurrect ako ng Lord, ang hair ko beautiful na. Oh, hindi mo na makikita ang gray hair ko. It's now sewn into the best hair. Ano, gusto ko Lord, ano, brown pa rin yan. Brown, ang ganda. You will see the most beautiful me. Ayan. Raised in glory. Kasi glorious na. Ito yung sinasabi ni Jesus, you have passed from death to life. Nasa life ka na. Wala na sa death. Hindi ka dadaan ng death. It is sown in weakness, but it is raised in power. Wow! Dati, ang weak-weak mo, ang hina-hina mo. Dati, maraming aray-aray sa katawan. But when it is raised in the resurrection day, it is full of power. Nag-glow. Ang ganda. Ano pa bang masasabi natin? All the description na sinasabi ko, verse 44, it is sown in a natural body. Ito, natural. Mararamdaman mo na malambot. It is raised in the spiritual body. Hindi na natural, hindi na ganito. It becomes body pa rin siya, pero spiritual body. Ang spirits, ang mga angels, they don't have the body, nor they have the spiritual body. Wala. Tayo lang ang merong spiritual body kapag tayo ay na-resurrect ng Panginoon. Kaya, resurrection is reality for us. Hallelujah. Am I making sense, people? Amen. Amen. I want you to be excited as with me, as I am. No? Ngayon, ganito ba ang itsura mo? Pero pag ni-raise ka na ng Panginoon on the resurrection day into a spiritual body, napakaganda mo, napaka-glorious mo. You are raised in power of the Lord Jesus Christ. Hindi na ganito. Ganito ba yung mas maganda nito? Ganyan. No, wala na yung stress marks. Wala na yung wrinkles, wala na yung iba-ibang color natin, kung minsan kasi yung isang side ay medyo brown, yung isang side ay medyo light, no? Wala nang gano'n, wala nang pekas, wala nang all those things na masabi natin na imperfect. Lahat tayo perfect.
Kasi spiritual body na siya, napakaganda. There is a natural body and there is a spiritual body. Oo, pero tao lang binigyan yan. Verse 45, and so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became the life-giving spirit. Si Adam, yung unang tao na na-create, yun ang tawag na first living being. Kasi yung body niya ay binigyan ng buhay ng Panginoon. Dalawa nga, meron siyang spirit, meron tayong spirit that comes from God na nakakaalam sa utos ng Panginoon, at meron tayong body na naging bahay ng spirit na binigay ng Lord sa atin. At yung body na yon ay may sariling buhay din. Kaya yung body na ito na may sariling buhay, may expiration ang kanyang buhay, may hangganan. Kaya naililibing sa lupa, babalik din sa lupa dahil galing sa lupa yon. But when Jesus resurrected back, hindi siya gagawa ng bagong body. Yun pa rin yun. Tatawagin lang niya. Mag-resurrect yun. Because the second Adam, the last Adam, ay nagbibigay ng buhay. A life-giving spirit. Okay, yun din nag-match yan sa John 5. Binasa natin, di ba? That the Son gives life to whom He wills. Kaya sino yung gusto ng bigyan ng buhay ng Panginoon? Yun lamang nakikinig sa Kanya at naniniwala sa Kanyang Ama, sumusunod sa Kanyang mga salita. John 5, diba binasa natin kanina mga kapatid? John 5:24. Hallelujah! Huwag kalimutan ng John 5:24 kasi this major doctrine ng resurrection. This is our future. This is our hope. Ito ang ating pinaniwalaan. Amen. Kaya ibang-iba ang teaching ng Panginoon sa mga born-again Christians. Kasi naniniwala tayo what is written in the Bible. Ibang-iba sa mga religion. Ay, di mga Korinto, hindi nila alam. Ano ba yun? Parang ngayon ko lang narinig yun. Ngayon din lang narinig ng mga taga-Korinto. Hallelujah! Kaya tinuturuan tayo, huwag tayo maging foolish like the Corinthians. They don't know these things. But Paul is teaching them. Sabi niya, however, mga kapatid, yung nakalagay dyan, sa verse 44, the last Adam became the life-giving spirit. Lagyan mo yan sa Bible mo, ng John 5:24. No? This life-giving spirit, lagay mo John 5:24, kayo lang sinasabi ni Paul. Oh, hallelujah. Yes. Yes. Lagay mo dyan. John 5:21 and 24. Sorry, 21 and 24. Okay, 46. However, the spiritual is not first. The spiritual is not first, but the natural. And afterward, the spiritual. Anong sinasabi ni Paul dito? Ang sinasabi niya, hindi nauuna ang spiritual. Oo. Kasi ano bang unang kinreate ni God, binigay ni God na mag-house sa spirit? Hindi ba body, the humus body, itong body na ito. So, natural ang una, itong unang kinreate ni God sa garden, sa east of Eden. So, itong humus body, itong life, living being is the humus body na binigyan ng buhay ng Diyos Ama. Ngayon, ito ang nauuna. So, nahuhuli ang spiritual dahil niredeem pa ito, ang natural niredeem pa ni Kristo sa cross. Kaya nauuna ang natural. Afterwards, na-redeem na ni Kristo, then the spiritual will come after the natural. Kaya necessary
tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin ang kanyang sakripisyo. Tanggapin ang kanyang mga salita. Kasi it is natural, it is necessary for the natural body to be redeemed by Christ. 47. The first man was of the earth. Yun yung sinasabi ko. Made of dust. The second man is the Lord from heaven. Sinasabi dito, si Adam, the first Adam, and the second Adam. Si Adam na tao na ginawa ni Lord sa garden, and the second Adam, who is Jesus, is also a spiritual. Although naging human siya, pero spiritual siya because he came from the Father. Okay. As was the man of dust, also are those who are made of dust. And as in heavenly man, also are those who are heavenly. So, kung tayo ay galing kay Adam and Eve, nagmula tayo sa putik. Lahat tayo, lahat ng tao sa mundo, nanggaling kay Adam and Eve na nagmula sa putik. Kaya nga, minana natin ang kasalanan na kanilang nagawa. Wala pa tayo doon, wala tayong kinalaman doon, pero minana natin ang kasalanan sapagkat nakitil yung spirit, ang buhay ng spirit, ang connection natin sa Holy Spirit at kay God dahil sa kanilang ginawa. So, nung nagkaroon na sila ng anak, wala na, dead na ang mga spirit nun. Puro na lang body, puro na lang living being, the humus body without spirit. And now, Jesus came, a heavenly man. Ito yung sinasabi ko. Jesus is also spiritual dahil he came from the Father. So, he is a heavenly man. Lahat ng magtiwala sa kanya, so also become the heavenly. Lahat ng magtiwala kay Jesus, lahat ng yayakap sa kanyang kautusan, lahat ng lalakad sa kanyang mga salita becomes heavenly. Oh. Kaya nga, kailangan may pagtubos. Kasi lahat po nadamay sa kasalanan ni Adam and Eve. Dapat matubos ang lahat. Verse 49. And as we have borne the image of the man of dust, o kawangis natin si Adan, kawangis natin ang unang tao, kasi galing tayo sa kanila. We also bear the image of the heavenly man. Magiging kawangis din natin ang Panginoong Hesukristo, the heavenly man, kung tayo ay susunod sa Kanya. O, di ba? Naunawaan? Tinagalog ko na. So, paano magiging kawangis mo ang Panginoon? Siyempre, yayakapin mo ang kanyang mga salita. Lalakaran mo ang kanyang kautusan. Yayakapin mo ang cross. No? Ang cross na simbolo ng pagligtas sa atin ng Panginoon, pagbili sa atin ng Panginoon. Okay? At yayakapin natin na ang resurrection of life ay mangyayari sa atin sapagkat ito ay reality natin. Na kapag tayo'y sumunod sa Panginoong Hesukristo, magiging katulad din tayo sa Kanya sa pagbabalik niya at muli tayong bubuhayin. At ang ating katawan mula sa korupsyon nagiging immortal. Iyon ang ibig niyang sabihin. Kaya hindi mananatili na ang katawan na ito ay ganito lang. Hindi. Binigyan na tayo ng window kung how is it, kung paano ba ang glorious body.
Ano ang window? Una, si Moses. 'Di ba naggo-glow ang kanyang mukha? Kasi magiging ganun din tayo. Pangalawa, si Jesus, no? Nakita na nag-resurrect na ang kanyang katawan ay nag-glow. Magiging ganun din tayo. The glorious body. Thank you, Lord. At kapag ikaw ay in the glorious body, raised in power, and raised in supernatural, in glory. Ang ibig sabihin po niyan, kung si Jesus ay tumatagos sa wall, tumatagos ka rin sa wall. Yes. But you are a body. May body ka pa rin. Oo. Wow. Kung si Jesus nag-glow, mag-glow ka rin. Yes. Ang ganda. Hay. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Amen. And thank Thank you, Lord. you. Ayan. Okay, our final Amen. victory. Ayan, ito na, our final victory. 50. Now, this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Itong katawan na ito, hindi ito maka-inherit sa kingdom ni God. Nor does corruption inherit incorruption. Oo. Kaya nga, kailangan tanggapin ng Panginoong Hesukristo at lakaran ng kanyang major teachings or doctrines. No? Alam niyo na yun, sinabi ko na kanina. 7 yung sinabi ko kanina. Lakaran natin to, yakapin natin para ma-inherit natin. Behold, I tell you, verse 51, a mystery. We shall not all sleep. We shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised in incorruptible, and we shall be changed. O, sabi ni Paul, itong ini-explain natin ay mystery ito. Mystery. Hindi pa lahat nakakaunawa nito. This is a revelation of Paul sa mga taga-Korinto. Mystery ito. Hindi ito lagi tinuturo, pero ito ang magiging kahinatnan sa resurrection. Ito yung kahinatnan. So, sa bilis mangyayari, pag nag-trumpet na nag-sound na ang trumpet, in a twinkling of an eye, in a snap of a finger, nabukas ang lahat ng nitso. O kung hindi ka pa namatay at the time, in a twinkling of an eye, na-transform ka into incorruptible, immortal, glorious body. Yun sabi ni Paul. This is a mystery. You can pag mystery, something that was not revealed before. Itong mystery na ito, hindi ito masyado nating naunawaan until tonight. Na ito pa yung reality. Ito yung hope natin na makikita tayong muli, mariresurrect ako, mabubuhay akong muli. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, habang ako nagtuturo ngayon, that when my body dies, I am still alive. Buhay ako. Tandaan nyo yan. At kapag tumunog na ang trumpeta ng Panginoon, ang katawan ko, you will see, my body will be changed, will be called from the grave. Come out of the grave. Parang si Lazarus lang yan. Lalabas sa grave, and I will be changed from corruptible to incorruptible. Ang ganda-ganda ko paglabas. Uy, di ba, Pastor, namatay ka na? Oo, namatay na ako, pero this is a new body. Wow, wow, wow. Praise the Lord. Kaya, huwag ka masyadong uiyak pag namatay si Pastora. Konting iyak lang. Ganun lang. Masaya ka kasi mag-resurrect yan si Pastora. Oo, mag-resurrect ka rin.
Dapat maniwala ka na ako din, magre-resurrect din ako into such a beautiful body. Dapat ganun ka rin kasi reality natin 'to, mga kapatid. Hallelujah. Ayan, praise God. Verse 53. For this corruptible must be put in incorruptible. Oo, itong katawan na ito na nabubulok, kailangan ito mabago. Kailangan ito magiging hindi na nabubulok, eternal na. And this mortal must put on immortality. Wala nang hangganan kapag na-resurrect na ako ng Lord, no? Na-glorious body na itong body ko. Hindi na ito mamamatay muli. Minsan lang ako mamatay. Nung tinawag na ng Lord, ang katawan ko magiging immortal na with the Lord. At maglilipat na kami, no? Lilipat na ako. Saan? Sa New Earth. Taga New Earth naman tayo eh. 'Di ba? Ay, hindi ka pwede pumunta sa New Earth kung hindi ka immortal ang iyong body. So, kailangan perfect na immortal pa. Kaya kailangan sumunod para makalipat sa New Earth. Verse 54. So, when this corruptible has put on incorruptible, kapag na-transform na ang katawan na ito sa di nabubulok, and this mortal body put on immortal, kapag na-transform na rin, na nagiging immortal na ang katawan mo, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Ayan. Kapag na-resurrect na tayo ng Lord at nag-glorify na ang ating body, no? At naging immortal na tayo. Lilingon tayo kay death at sabihin natin, Death, buhay ako. Gusto mo akong patayin, pero now, napatay mo ako minsan, pero now, buhay ako. Kasi minsan lang ang sting ng death. Minsan lang ang power ng death. Tinapos ito lahat ni Jesus. So, dapat, dahil natapos na ni Jesus ang kapangyarihan ng death, wala na siyang kapangyarihan sa iyong panibagong buhay. Naunawaan? Wala na siyang kapangyarihan pag na-resurrect ka na. Sabi ni death, ay, nabuhay kang muli. Oh yes, now you can no longer kill me dahil immortal na ako. It is true. Wala nang power si death sa'yo. Hallelujah. Well, habang ako'y excited, kayo ay parang wala lang. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya huwag ka malungkot dyan sa, kapag namatay. Pag namatay ako, huwag ka malungkot. Kasi, the Lord will resurrect me. Amen. At, the sting of death is sin. And the strength of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through the Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ano sinasabi dito? So, verse 56, the sting of death is sin. Ang sting ng death ay kasalanan. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, para tayong kinagat ng death. Sa bawat kasalanan na gawa natin, para tayong kinagat ng death. Kinagat tayo, parang ipis yan si death, nangangagat, no? Nai-infect tayo. At ang lakas ng kasalanan ay ang batas, sapagkat napapaalala tayo ng batas na tayo nga ay nagkasala, napagpatibay ng kasalanan na ito ang ginawa mo'y kasalanan. Tingnan mo yung batas, anong sinabi ng batas? Thou shall not, and you did. Oo. Kaya nga, balik ulit tayo sa batas. Balik ulit tayo na yung batas na inobsolete na ng marami. Balik ulit tayo doon. At pag-aralan mo
paano mo sundin ang batas sapagkat ang batas ay yan ang kalakasan ng kasalanan. Sa bawat kasalanan na magawa mo, sasabihin sa iyo ng kasalanan, nagkasala ka dahil yan ang nakasulat sa batas na wag mong gawin, ginawa mo. Ngayon, sabihin mo, oo nga, mali ako. Kailangan sundin mo ang batas para walang lakas ang kasalanan sa iyo kapag ginawa mo ang batas. Kaya nga, salamat sa Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin ng katagumpayan. Sapagkat, saan niya ginawa ang katagumpayan? At the cross. Ginawa niya ito sa cross. Kaya nagkaroon tayo ng grace. Pag nagkasala tayo, we ask the Lord to forgive our sins. He hears us. He cleanses us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Kaya sa bawat kasalanan, hindi porket naging born again ka na, hindi ka na magkakasala, hindi ka na natitempt ka pa rin, nagkakasala ka pa rin. Pero sa bawat kasalanan, kung yan ay ating kinonfess, inadmit, kinonfess, at repented, then the Lord will cleanse us from all unrighteousness. The Lord will forgive us and cleanse us from all unrighteousness sapagkat tinubos na tayo sa cross ng Panginoon. Kaya nga, therefore, sabi ni Paul, my beloved brethren, magiging matatag, be steadfast, immovable, hindi ka malulupig, always abounding in the work of the Lord. Kailangan manatili ka sa ating mga ginagawang pagtitiis, sa ating mga ginawang pagpapagal sa Panginoon, knowing that your labor is not in vain, na alam mo na ang iyong mga pagpapagal ay hindi mababaliwala. Hallelujah! Ayan. Nag-iimpake na ang aking asawa. Kasi pupunta ng pupunta na ng Davao. Ayan. Cubao. Hallelujah! Ayan, ang pagtuturo ng chapter 15. Amen? Napakaganda. Napakaganda mga kapatid, no? Ay, naku, ano ba naman itong mga pusang to? Ayan. So, any question? Ay. Wala namang question. Ano ba, what did you understand? Nothing. Pastora, Yes po. talagang hindi kailangan, hindi ka dapat mapagod. Ano? Oo, At hindi ka hindi ka dapat mapagod. mapagod. Hindi, Yes. walang sukuan. Oo. Hindi ka dapat mapagod dahil, ay tuloy mo. Dahil gusto ko yung glorious body. Yes! Amen, amen, amen. Reality nga sa atin ng resurrection. Yes? Pag halimbawa, glorious body na ako, tapos itong mga kapatiran dito, glorious body na rin, magkakilala pa rin tayo? Yes! Magkakilala pa rin Oh, tayo. okay. Oo. But we are no longer different families. We are brothers and sisters, iisang family tayo. Kaya pag nagkita, glorious body ka, glorious body ko, "Uy, Tundet! Uy!" Gano'n, gano'n. Gano'n. Kapag hindi ko nakita yung kapatiran, Ay, hindi hindi siya siya same family, hindi hindi kapamilya. hindi siya umabot. Hindi umabot do'n. Nag-absent sa teaching ko. Ayan. Kaya Amen. kailangan lahat dito, glorious body tayo, magkita-kita tayo in the next life. O, 'di ba? Kaya hindi tayo takot dapat sa death. Amen. Pagka isa sa inyo nawala, ay sayang, absent ka sa teaching ko. Amen. Ano pa? Ano pang natutunan ninyo? Please share what you learned tonight.
Grabe, ang dami niyong natutunan. Hindi ma-express. Sige na, anong natutunan tonight? Kasi this is something new. Ay. Walang natutunan yung iba? Ay, Hindi kasayang. dapat ma-insecure, pastora, kung ano ngayon yung mukha kasi pagdating ng panahon, babaguhin ng ano magandang mukha na glorious body. Yun pala yun. Okay. No more insecure. Amen. So, hindi daw dapat ma-insecure. Okay. Eh, paano yun? Eh, kung hindi ka nga nagpagal, no? Kung hindi magpapagal, hindi na magtuloy-tuloy. Naku, ma-insecure ka talaga pag nakita mo. Praise God. Ayan, praise God. Thank you, Jonalyn. Okay, sino pwede Jonalyn, paki-recite mo nga ulit at yung 7 doctrines ng pagtuturo ng Lord. The 7 doctrines ng born again. I'm sure there will be a lot more doctrines, but tonight, I said 7 doctrines. Na kapag tinanong ka na ikaw ay anong meron sa born again, ito ang sasabihin mo. Yes? Spirit glorifies Jesus. Glorify Jesus. Sabi daw, sino makatulong kay tulungan na natin Sige, ako. sige. Okay, sa major Christian doctrine, number 1, we believe in the Trinity. Number 2, virgin birth, Jesus born. Jesus is born in virgin birth. Number 3, Jesus is our Savior. Number 4, He is our Emmanuel. Number 5, crucifixion. He ransomed us for our sins. Number 6, resurrection is real and we will to resurrect someday. Number 7, He will come again to take us again. Yay! Ayun. Yun. Yun. Baka na-miss yun ng iba, no? Na-miss yung iba, the Nakaano 7. yun? Hindi Ah, ako nakaano yan, pastora. hindi. Isulat nyo na lang sa message ito, sa chat box, para kay Jonalyn. Pakisulat lang sa chat box. Thank you, Lord. At para Hindi na na, rin sa iba. Amen. Sino pa ang gusto mag-share what they have learned tonight? Ha? Ang daming natutunan. Wala nagsalita. Ay, grabe naman kayo. Anyone? Anyone? Wala natutunan? Hindi nga magkanda to. Tunan pero hindi magkanda. Ano ba yan? Mga kapatid, naiyak naman ako sa inyo. Praise God. Sige. Sige. Anyone else? Magtatawag ba ako? Ayan. Kawawa naman. Okay, ano daw? Ano daw? Meron ng 8 dito. May 8 na nagme-message dito. Amen, hallelujah. Magkakakilala pero wala na pong asawa, anak, pastora sa resurrection. Yes, totoo yan. Oo, totoo yan. Yes, magkakilala lang tayo. Wala nga lang pamilya. Pero iisa lang tayo as a family. Wala na ring pastora. You will not be calling me pastora. No more. No? Kasi the good shepherd is now among us. Kasama na natin ang good shepherd. Siya na yung shepherd natin. Amen. Hallelujah. Okay. Thank you, Lay. Sino pa ang gustong sumagot? Wala na. Yun lang. Ayun. Nakasulat na dyan ang major Christian doctrine. 7 lang yan, pero I'm sure marami pa. Okay. Yan yung sasabihin nyo kung anong meron sa born again Christian. Pasara, question. Yes.
Verse 51 sa NLT, but let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. 52, it will happen in a moment, in the blink of an eye. Mm. So sa blink of an eye, for example, you're living in sin at that time na nag-blink ng eye, Ay, hindi ka kasama. hindi ka. Tapos ka kaagad doon. Disqualified agad. Ay, okay. Kasi, oo, ang bilis lang nun. Ang bilis lang nun, no? Kaya, pag sound ng trumpet, yun na kaagad. Kaya, siguraduhin natin na maamin tayo sa kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran, magbago tayo, sumunod tayo sa utos ng Lord. Kasi, tingnan mo nga naman, sa pag-uusap natin, makikita mo nga dito sa word na, nasaan na ba yon? Babalik din tayo sa batas ng Diyos. Babalik, lahat ay babalik sa batas. Ayun, sa 56, the sting of death is sin and the strength of sin is the law. So, paano ito nagiging obsolete kung ito pala ay kalakasan ng kasalanan ay ang batas ng Diyos? Ito yung nagbibigay lakas. Bakit? Bakit siya nagbibigay lakas? Kasi ituturo lang ng kasalanan na na-prove na ikaw ay makasalanan dahil nakasulat na binayolate natin ang batas ng Diyos. Kaya hindi pwedeng ma-obsolete ang law. Babalik ka rin doon eh. Will make you innocent and will make you guilty. Correct. The law judges you. Siya ang magsasabi, ang batas ang magsasabi na ikaw ay inosente at siya din magsasabi na ikaw ay convicted of sin. Amen? Okay. May tanong pa? Wala rin silang tanong. O sige, dahil wala kayong tanong, wala lahat. At ako ay magpapaalam na. At magta-chapter 16 na tayo next. Dapat po laging ready, laging nagre-repent at humihingi ng kapatawaran kapag nakagawa ng kasalanan para makasama sa blink of an eye. Oh, tama. Let us be wise dahil hindi na po ito tinago ng Lord sa atin, no? John 5:21 and 24, ni-reveal na ng Lord sa atin na siya ang judge, na nagbigay na siya ng advance tip na pwede kang hindi ka na dumaan sa judgment. Pwede kung sumunod ka na lang. Tapos inobsolete natin, ano ba yan? Nalinlang na naman tayo ni Satanas. Si Lord na mismo nagsabi, pwede kang mag-jump from death to life. Hindi ka na dadaan ng judgment. Kaya yun ang gagawin natin dahil ni-reveal na niya. Okay, amen? Okay, maraming salamat sa mga magre-resurrect. Thank you, Lord. Sikapin nating lahat na tayo ay magre-resurrect. Hallelujah. At kita-kita-kits tayo sa new earth, kapamilya. Huwag po kayong mawala. Pag nawala kayo, sasabihin ko, Lord, baka absent nung itinuro ko ito. Nag-absent po. Hindi alam. Hallelujah. Praise God. Amen. At ayan. Bebs, mag-pray ka na nga para sa atin. Please. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Amang Dakila, sa aming pag-aaral ngayong gabing ito, Panginoon. At tulad ng sabi mo, Father God, na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na patuloy lamang kaming sumunod
at magtiwala sa iyong salita. In those who listen to your words, your message, ang mga naniniwala sa iyo, Panginoon, Lord, you will have, Lord, na maranasan namin, Lord, at matagpuan namin muli ang pangako mo, Lord, na magkakaroon kami ng eternal life, Father God, that we will find an everlasting life, we will never be condemned, and Lord, we will pass from death into life. Lord, maraming salamat sa katuruan na ngayon, Lord, sa patuloy mong pagbibigay ng katuruan sa gabi ito, Lord, sa pamamagitan ng aming butihing pastora, Lord, sa kanilang pagpapagal, Lord, sa buhay ni Bishop Beans, sa buhay na aming butihing pastora Tess, Lord. Napakaraming bagay, Panginoon, kami, Lord, na natutunan, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapala ng buhay, kalakasan at kaligtasan na patuloy mong pinagkakalob sa kanila, Lord. Nararanasan namin patuloy, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita, ng iyong pag-ibig, Lord, na patuloy na inuukit mo sa aming puso, sa aming buhay, Lord, at sa araw-araw naming pagkilos sa aming paggawa. Lord, patuloy kami magpakumbaba, Panginoon. Hiningi namin, Panginoon, ang tunay naming na pagpapakumbaba, yung paghingi namin tawad at yung sa aming confession everyday na nagagawa namin pagkakasala, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa katuruan, Lord, na natatanggap namin, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo, Lord, sa pag-araw-araw na pagsasako, Panginoon, upang patuloy mo kaming hubugin to mold us, O God, to refine our characters every day, Father God, Lord. Continue, Lord, to sanctify our lives, to purify our heart, Father God, yung katapatan ng aming puso sa pagsunod, Panginoon, sa pagninilay-nilay namin ng iyong salita, Ama. Patuloy mong ibigay sa aming puso't kalooban, Father God, Lord, na patuloy ang iyong banal na Espiritu na kikilos sa aming buhay upang patuloy kami, Panginoon, sumunod sa iyong kalooban at sa iyong utos mga salita, Father God. Patuloy mong ingatan ang kanilang buhay, Father God, ano man ang kanilang gagawin, saan man sila paparoon, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, maging si Brother Judah at sa mga nakikinig, Panginoon, sa lahat ng life change, Father God, mga followers, Panginoon, O God, Lord, na patuloy mamunga, Panginoon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming buhay, Father God, at to multiply, O God, mag-multiply kami, Lord, ng tunay na kabutihan, tamang katwiran sa aming buhay. Lord, we give you all the highest praise and honor and worship, Father God. Salamat, Panginoon, muli, Panginoon, at patuloy kaming nananabik na marinig namin, Panginoon, ang revelation na ibibigay mo sa kanilang buhay, Father God, at sa kanilang maibabahagi sa amin araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. At always, Lord, cover us by the blood of Jesus Christ of Nazareth and possess our heart, Father God, our soul, our spirit, Father God. Patuloy mong angkinin ng aming buhay, Panginoon, araw-araw maging sa aming pagtulog. Father God, kami iyong ingatan, Panginoon, O God, at maging sa aming panaginip, Lord. Patuloy mong ibahagi sa amin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong pagpapahayag, Panginoon, Lord, ng iyong katuruan, O God, sa patuloy naming pagbabagong buhay, O God, araw-araw, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Itong aming dalangin, ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat, Beb, sa prayer. And God bless everyone. See you again next week. God bless and good night. Bye-bye.